Magandang araw mga kapatid, welcome back. Nandito naman po ang inyong kapatid sa kaalaman. Mga kapatid, magtuturo naman po tayo mga kapatid kung another na naman na pag-aabono mga kapatid. Unang-una mga kapatid, ipapakita ko sa inyo kung anong gamit ko ngayon. Pangatlo ito na pag-aabono ko mga kapatid, kung anong klaseng abono mga kapatid. Pagkatapos ngayon mga kapatid, ang gagawin natin ay mag-deliping tayo after tayo mag-abono mga kapatid. Papakita ko sa inyo kung anong abono. Ang abono na ito mga kapatid, ito po ay ammonium sulfate 2100 po ito. Mga kapatid, kung may nagtatanong kasi yung una ko, first na pagtanim ko dito mga kapatid, ang pundasyon ko mga kapatid, ammonium phosphate 1620 po yun mga kapatid, para yun sa root development ng aking saging. Ngayon naman mga kapatid, pangalawa yung urea, linagyan ko ng rhizopot para yung saging ko healthy mga kapatid, kasi hindi ako gumagamit ng pang-spray ng dahon. Ang gamit ko lang ay abono. Tapos ngayon, ang gagamitin ngayon, pangatlo na ito mga kapatid, ang gagamitin ko na abono, ito naman yung ammonium sulfate. Ito yung 2100 mga kapatid, 2100. Okay. Tapos kung may nagtatanong diyan kung ilan daw ang ginagamit ko, ilang dosage ang ginagamit ko na abono ay okay, 1/2 can of sardinas. Okay, 100 grams po ito mga kapatid. I-transfer natin sa balde, ganyan. Para madaling mag-abono mga kapatid, ganyan. Tapos may lata kayo na ganito, okay, para ganito yan mga kapatid. Okay mga kapatid, tapos na tayong mag-abono. Ngayon naman mga kapatid, ang ituturo ko na naman sa inyo kung paano ang pag-deliping, pagtanggal ng dahon ng saging na
may sigatoka, yung may sigatoka na. Before tayo mag-start mga kapatid, may sasagutin lang ako ng mga katanungan mga kapatid. May nagtatanong kung ilang months na ng saging before pagtanim, bago mag-apply ng herbicide mga kapatid. Ang ganitong age ng saging mga kapatid, pwede na itong i-sprayan ng herbicide mga kapatid. Pwede na mag-spray ng herbicide mga kapatid. Okay, may mga katanungan pa mga kapatid, sasagutin ko muna ngayon bago tayo mag-start mag-developing sa tissue, tungkol sa tissue mga kapatid, yung paano ko maggawa ng tissue, yung magpasuhi ng sa sakir ng saging. Ang una-una mga kapatid, dapat kumuha ka ng sakir ng saging. Pagkatapos mga kapatid, balatan mo, and then pagkatapos balatan mga kapatid, dapat may may kukupit. Pag wala kang kukupit, kasi dito sa amin marami ang bunot mga kapatid, ang ginagamit ko na bunot yung oud na, kasi yung balat ng niyog dito sa amin marami mga kapatid hindi na nagagamit, kaya lumambot na siya. Yun ang ginagamit ko na pangpasuhi ng sakir mga kapatid. Yung sa nagtatanong kung anong ginagamit ko na chemical, walang chemical yun mga kapatid. Ang akin lang ay, ang ginagamit ko doon, yung pang disinfect lang, Biosit. Pag wala kang Biosit, yung formalin, kung wala kang formalin, pwede na yung Dunrox lang mga kapatid. Ibabad mo lang doon saglit para mawala yung bakterya ng sakir mga kapatid, para yung suhi niya maganda yung tubo. Tapos pagkatapos mga kapatid, yung suhi ng saging, i-transfer mo yan sa plastic bag para papalakihin mo mga kapatid. Yun ang itatanim mo. Okay, pangalawa, yung nagtatanong sa kung anong ginagamit ko, yung sa gas pruning mga kapatid, paano mag gas pruning. May nagtatanong doon mga kapatid kung anong ginagamit ko na gas. Ang gas na ginagamit ko ay kerosene, o sa Binisaya pa ka nang ginagamit sa lampara muna siya mga kapatid. Pag mag gas pruning kayo, dapat pipiliin ninyo, o pag marami ng sakir, dapat magsilik na kayo doon. Hindi tatanggalin lahat. Yung tatanggalin lang yung age ng saging na 3 months, yung gaya ng ginagawa ko diyan na paano mag sakir control ng 3 months old na saging lakatan mga kapatid. Ngayon naman mga kapatid, okay, didimo na tayo, okay, mag-actual tayo. Pwede ito, ang gagawin natin ngayon, mag-developing, pwede ka mag-overcut, kasi sa age ng saging nito, marami pang dahon na tutubo sa puno ng saging. Pwede kang mag-overcut, gaya nito mga kapatid. Okay. Tapos yung ganito, pag hindi pa natamaan ng sigatoka ang lahat ng dahon, pwede sa dulo lang puputulin. Okay.
Sa lahat ng nanonood ng channel ko mga kapatid, sana maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga bago lang sa channel ko, sana ay mag-subscribe lamang po kayo para sa karagdagang updates mga kapatid. Marami pa tayong mga kaalaman na i-share ko sa inyo at ituturo sa inyo mga kapatid. Maraming salamat po.